of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka, Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw. Ngayon mga kabaka, part po ng series of videos po natin. Gusto po namin i-share sa inyo yung mga veterinary medicines po na ginagamit po sa parasite control. Pero bago po niyan, gusto po namin ipaalala sa inyo, hindi po kami veterinarian, kaya pag alanganin po kayo or may mga tanong po kayo, ang pinaka-the best po ninyong gawin ay kumonsulta po kayo sa inyong mga lokal na veterinarian. Ito po sa amin ay sinishare lang naman po namin ang aming mga experience at ito nga po yung mga ginagamit or common na ginagamit para po sa pag-control po ng internal parasite ng aming mga baka. So ang una po dyan, yung tinatawag po nating Anthelmintics. Ito po yung gamot na ginagamit po para po i-treat yung infection na cause po nung tinatawag na helminths. Ito po yung mga parasite na worms katulad po ng roundworms, tapeworms at saka fluke. Ang gamot po ito ay gumagana po siya sa pamamagitan po sa pagpatay ng mga parasite directly o kaya yung pag-expel po, yung paglabas po dahil pag medyo nararamdaman na po ng parasite na mayroon na pong purga na pumapasok sa katawan ng baka, minsan po ay kusa na po silang lumalabas. Ang Anthelmintics po ay commonly used po sa tao at saka sa mga hayop para po i-manage ang parasite infections. May mga different types po ng Anthelmintics para i-target po yung different types po ng parasites and para po i-work through yung various mechanism including paralyzing yung worms or disrupting their metabolism. Yan po. So ano-ano po yung mga common na gamot na ginagamit po para sa internal parasites? Andiyan dyan po yung tinatawag po na benzimidazole. Ang mga example po niyan, yung fenbendazole, albendazole, at saka yung tinatawag po na oxfendazole. So ito po yung mga drugs na effective po against sa wide range po ng gastrointestinal worms at saka yung ilan po na mga liver flukes. At ang isa pa po dyan, yung tinatawag po natin na imidazole-thiazoles. Pagpasensyaan nyo po pag hindi po natin na-pronounce, andyan dyan po, ilalagay po namin ni Pastor Julius yung tamang word po dyan at kayo na po magbasa. And tetrahydropyrimidines. Sana tama po yung pagkabasa po natin dito. An example po niyan yung levamisole at saka murantel. Yan po yung mga example po niyan. Ito po ay mga effective against roundworms and mayroon po itong quick actions. Ang sunod po dyan ay yung macrocyclic lactones. Ito po yung katulad po ng ivermectin. At tayo po ay fans po ng ivermectin at yan po ang isang ginagamit po natin sa Great Ark Farm. Ivermectin, doramectin at saka moxidectin. Ito yung mga kategory po nitong gamot na to. Ito po ay highly effective against both internal and external parasites including roundworms and lungworms. Kaya kami po sa Great Ark, ang ginagamit po namin pagdating po ng mga baka po dito ay ginagamitan po namin sila ng ivermectin at sinasabayan po namin ng vitamin A, D, E at yan po ay ginagawa po namin pagdating po ng bawat baka na dumadating po na dito sa ating farm. At ang panghuli po dyan, yung fluxides. Katulad po nito ay yung triclabendazole. Ito po yung commonly used po para sa liver fluke control. Ito po ay effective against both adult and immature stage of flukes. Yan po ang mga veterinary medicines na maaari po natin gamitin. Again, paalala po namin sa inyo, huwag nyo pong i-take yung word namin. Ang pinaka-the best po talaga dyan ay sumanggino po kayo sa inyong mga veterinarian dahil sila po ang expert pagdating po sa pag-apply po ng gamot sa ating mga hayop. At ang pangalawa po dyan ay yung combination ng mga products po ito. Maaari nyo pong gawin dyan para po mas maging effective po ang paggamot sa ating mga alagang baka. Again,
ang mga veterinarian po ang magbigay sa inyo ng maayos na advice pagdating dyan. And ang pangatlo po ay yung dosing and administration. So yung dosage accuracy, nako, napakahalaga po yan. Kasi ang underdose at saka ang overdose ay pareho pong hindi maganda para sa hayop. Importante po dyan na yung pag-administer po natin, mahalaga po na alam po natin yung timbang ng ating mga baka kasi madalas po sa mga label ay kailangan po ibase po natin kung gaano karami yung gamot na gagamitin base po sa timbang ng ating mga baka. At saka mahalaga din po na tingnan po natin yung label ng mga gamot na yan sa methods of administration, kung ano po yan. Maari pong oral yan o yung drainage po natin o maari po na ini-inject o kaya mayroon din po yung pour-on, yung binubuhos lang po sa likod po ng ating mga baka. So, depende na po yan sa produkto na inyong mga gagamitin at lagi po natin pinapaalala, sumanggino po sa inyong mga lokal na veterinarian. So, sa muli, ito po si Arnel Corpus, sa ngalan po ng ating partner, si Pastor Julius. Kami po ay patuloy na bumabati sa inyo at sana po patuloy nyo kaming suportahan. Nanawa po ay makatulong po kami sa inyong mga pagbabaka. Hingi rin po kami ng suporta sa inyo. Paki-like, share, and follow po ang aming page, Great Arc Farm ni Kabakang Arnel. Pagpalain po tayo ng Panginoon at marami pong salamat. Cultivating hope.